Dito sa Pilipinas, Honda Click 125 ang isa sa pinakamabenta na kahit saan ka lumiko o pumunta, meron ka talaga makakasalubong na Honda Click 125. Sino ba naman kasi ang hindi magagandahan sa forma ng Honda Click 125? Napaka-futuristic and sporty ang kanyang design at napakatipid sa gasolina, napatunayan na din pagdating sa performance ay hindi ka bibitinin sa arangkada at sa luluhan at maraming mga convenient features. Kaya perfect na perfect pang araw-araw. Bukod pa doon, affordable ang presyo. Ang Honda Click 125 na yata ang masasabi kong pangbansang motor dahil nga sa sobrang daming nagkakagusto sa motor na ito. Ang daming bumibili dahil para sa kanyang features at sa kanyang forma, masasabi nating hindi tinipid. At kung nagbabala kang bumili ng Honda Click 125, mas maigi siguro kung maghihintay ka ng konti dahil kamakailan lang inilabas na sa bansang Indonesia ang 2026 version nito na malamang sa malamang ay dadalhin dito sa Pilipinas sa kalagitnaan ng taon. At ito na nga ang bagong Honda Click 125 version 4. Opo, ito na ang version 4. Pagdating dito sa harapan, iba na ang disenyo ng kanyang DRL at mas futuristic, mas maganda, mas astig na dito sa harapan. Yung kanyang headlight syempre naka-LED pa rin at medyo nakahawig pa rin doon sa version 3 at version 2. Pero dahil sa mas magandang combination ng disenyo ng kanyang DRL, mas futuristic at mas sporty ito tingnan ngayon. Yung kanyang mga turn signal lights ay nandito sa bandang itaas na kaya mas kitang-kita ito. Then meron itong mga edges at patulis yung kanyang disenyo dito sa harapan kaya mas lalo itong tumapang tingnan. Medyo parang mas bumalki nga siyang tingnan kaya parang hindi mo na mapagkakamala na 125cc lang ito. Syempre napakaliwanag pa rin ng kanyang lighting system dahil LED lahat ng mga ilaw nito. At pagdating dito sa kanyang taillight, mas compact yung kanyang design. Parang mas pinaliit siya pero dahil LED naman ito, maliwanag pa rin ang buga ng kanyang ilaw kaya kitang-kita pa rin tayo sa kalsada. At masasabi kong mas maporma ang bagong disenyo ng kanyang taillight ngayon kumpara do sa version 3, version 2 at version 1. Mas futuristic ito. Kaya siguradong magugustuhan ito ng maraming Pilipino. Lalo na ngayon na mas premium na itong tingnan. Actually, premium naman tingnan talaga ang Honda Click 125 mula noon pa man. Pero sobrang nakaka-amaze talaga ang Honda sa pagdidisenyo dahil talagang pinag-iisipan nila kung paano pa mas lalong magiging astig o mas lalong magiging gwapo ang kakalabasan. Kaya ngayon 2026 siguradong madami ang mababaliw, madami ang maghihintay. Kaya ngayon 2026 siguradong madami ang excited, madami ang naghihintay dito sa bagong ito at siguradong mas dadami ang bibili ng Honda Click 125 dahil sa mas pinapormang disenyo nito. Anyway, isa pa sa bago dito, hindi na po ito disusi, ito ay keyless na. Kaya naman mas futuristic at meron pa itong answer box system and anti-theft alarm kaya mas meron tayong peace of mind kung ipapark natin ito sa labas. Syempre nandun pa rin yung kanyang built-in charging port kaya pwede ka na mag-charge ng inyong cellphone at ang kanyang meter panel naman ay ganun pa rin naman yung kanyang disenyo. Ito ay naka fully digital display na very futuristic at napaka-astig na kahit hindi naman na talaga baguhin ay okay na okay na. Then meron itong hook dito sa harapan kaya meron kang pagsasabitan at meron itong flat footboard kaya perfect na perfect pang araw-araw. At sa bansang Indonesia naglabas sila ng naka-naked handlebar. Ewan ko lang kung magugustuhan ito kapag dinala ito dito sa Pilipinas dahil para sa akin parang hindi naman siya ganun ka-astig tingnan. Parang mas okay pa rin yung merong cover. Para sa akin lang naman, depende pa rin naman yan sa tumitingin. Pero dun sa bansang Indonesia, marami ang nagkagusto sa disenyo nitong naka-naked handlebar. Ginaya kasi nila ito dun sa Honda Beat Street na meron ding naked handlebar na hindi naman dinala dito sa Pilipinas. Kaya malamang itong naka-naked handlebar, hindi na rin natin to kailangan abangan na dalhin dito sa Pilipinas dahil malamang sa malamang hindi na naman yan dadalhin dito. So ito lang ang sigurado na dadalhin dito. Itong karaniwang disenyo na merong cover ang kanyang handlebar pero para sa akin, ito ang mas astig. Pagdating naman sa kanyang makina, ito ay 124.8cc 4-stroke single overhead cam ESP at syempre ito ay naka-liquid cooled na isa sa pinagmamalaki ng Honda. Kanyang maximum power ay 11.1 PS at 8,500 RPM with a maximum torque of 10.8 Nm at 5,000 RPM. Then ang kanyang compression ratio ay 11:1 at syempre ito ay naka-program fuel injected. Pagdating sa kanyang makina, same pa rin naman sa version 3. And then isa nga sa maipagmamalaki nila ang pagiging matipid dito sa gasolina dahil ayon sa Honda ang average fuel consumption nito ay umaabot ng hanggang 51 km per liter kaya perfect na perfect talaga pang araw-araw, pang long ride at pang hanap buhay din. Pagdating sa mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 90 by 80 by 14, sa likod ay 100 by 80 by 14. So ganun pa rin naman ang sukat ng kanyang gulong at syempre ito ay naka-tubeless pa rin. Pagdating sa kanyang preno, ito naka-disc brake sa harapan, sa likod ay naka-drum brake at meron pa rin itong combi brake. At isa pa sa dahilan kung bakit madami ang bumibili sa Honda Click 125 dahil napakababa lang ng kanyang
ang seat height. At itong version 4, 769mm lang ang seat height na perfect talaga sa mga average height at napakagaan lang din ito dahil 111 kilos lang, hindi kayo mahihirapang itukod-tukod, hindi kayo mahihirapang ibalanse ang motor na ito. Then pagdating naman sa kanyang ground clearance, ganun pa rin naman, 131mm, mataas ang kanyang ground clearance kaya hindi rin basta-basta abutin ang ilalim bahagi nito kung dadaan ka sa mga matataas na humps at kung dadaan ka sa mga basang kalsada, hindi basta-basta abutin ang paa mo. At sa ilalim ng kanyang upuan, syempre nandito pa rin ang kanyang U-box o kanyang underseat storage na mayroong capacity na 18 liters. Kaya marami ka na rin mailalagay na gamit dito at kahit half face helmet ay kasyang-kasya dito. So pagdating sa kanyang U-box, ganun pa rin ang kanyang capacity. Then sa kanyang fuel capacity, 5.5 liters pa rin. Pero yun nga, napakatipid dito sa gasolina dahil nga kumukonsumo lang ng up to 51 km per liter. Kaya naman sa isang full tank nito, malayong malayo na ang mararating mo at hindi ka agad-agad magpapagasolina. Nako, yung mga bibili ng Honda Click 125 dyan, siguradong iuurong nyo muna yan dahil hihintayin nyo itong bago. Pero syempre, yung version 3, maganda pa rin naman. Kaya kung excited ka nang bumili ng motor para magamit mo na pang araw-araw, bilhin mo na yan. Pero syempre, kapag dumating itong version 4, siguradong pipilahan at madami na naman ang mag-uunahan. Lalo na ngayon, mas pinaastig yung kanyang forma. Siguradong madami na naman ang manlalaki ang mata dahil sa mas pinaastig na forma nito, mas futuristic. At pagdating naman sa presyo, sa ngayon itong Honda Click 125 version 3 ay nagkakahalaga ng 81,900 pesos. So itong bagong Honda Click 125 version 4, dahil nga ito ay nakakiles na, posibleng umabot ito ng 90 plus. Malalaman natin yan kapag official ng nilaunch dito sa Pilipinas. At dahil kaka-release pa lang nito sa bansang Indonesia, which is palagi naman sila ang nauuna dahil doon ang gagaling ang mga bagong motor, posibleng mga kalagitnaan ba talaga ng taon. Maaga na yan kung ilabas na yan ng March o April. Baka ito na yung Honda Click 125 na mabili mo. Again, yung naka-naked handlebar, wag na tayong masyadong mag-expect na dadalhin yun dito. Dahil kagaya ng Honda Beat na naka-naked handlebar, diba, hindi naman dinala dito sa Pilipinas. Kaya itong madalas yung dinadala lang dito, yung standard version. Kaya malamang ganun din ang mangyayari dito sa Honda Click 125 version 4. Pero para sa akin naman, mas astig naman talaga ang forma nitong, pero para sa akin syempre mas astig itong hindi naka-naked handlebar. Ikaw, ano masasabi mo dito sa bagong Honda Click 125 version 4? Isa ka rin ba sa naastigan sa bagong forma nito? Isa ka rin ba sa nagbabalak bumili nito? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling maglabas tayo ng bagong video, lalong lalo na dito sa bagong Honda Click 125 na ito.